Okay, alright, yan. At ito na nga mga kababayan, Trillanes nakahanap na ng katapat. Dahil nga mga kababayan, sa kanya pong pag-utos dito po sa DILG Secretary na si John Vic Remulla na hulihin itong si Senator Bato, mga kababayan. Kaya pumalag po itong si John Vic Remulla. Dahil itong si Trillanes kasi mga kababayan, yung layunin po niya, no? Talagang gusto niya na mapabagsak po niya ito pong mga Duterte. At yung mga kaalyado ng mga Duterte ay talagang yun po ay kasali doon sa plano po ni Trillanes mga kababayan na mapabagsak po. Dahil gusto nga po niya na itong si BP Sara ay hindi na makakatakbo pa bilang presidente sa dating po na halalan po sa 2028. Di ba? Kung ano-ano pong kaso ang kanila pong sinasampa ngayon kay BP Sara mga kababayan. Itong si Trillanes. Dahil yan nga po, no, ang kanya pong talagang nais mangyari na mapabagsak po ang mga Duterte. At halos nga hindi na siguro tutulog itong si Trillanes mga kababayan sa kakaisip kung ano po ang gagawin po niya na paraan para lamang po ay mapabagsak po niya itong mga Duterte. Kaya ito nga mga kababayan, dahil sa inuutusan po niya itong DILG Secretary na hulihin itong si Bato, ayan, at talagang pinalagan po ni John Vic Remulla itong si Trillanes mga kababayan. At ito nga, no, ang sagot po ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Asong Ulol mga kababayan. So, sabi ni Trillanes, hanapin daw namin si Senator Bato. Ano ba ang hanapin namin? Wala naman kaming warrant of arrest. So, ayan po mga kababayan, wala pong warrant of arrest para kay Senator Bato. So, paano po nila hahanapin? Paano po nila arestuhin yung pong tao na wala man po palang warrant of arrest mga kababayan? Kung gusto niya siya mag citizen arrest, sabi niya kasi may warrant, di siya mag-arrest. So ngayon mga kababayan, siya ang inutusan ni John Vic Remulla na siya na mag-aresto nito po kay Senator Bato mga kababayan, dahil wala po naman pong warrant of arrest itong si Senator Bato mga kababayan. So ayan na nga, no? Kasi itong si Trillanes mga kababayan, talagang mahilig po siya, gumagawa po siya ng mga kwento magparating sa atin po, no, na mga mamamayan na so ganito, mayroon na pong mga warrant. Diba? Dati pa po niya ginagawa yan mga kababayan, na talagang itong si Trillanes ay gusto po niya, no, na parang yung linlangin po yung mga mamamayan mga kababayan. Kaya itong tao na ito, mahirap po paniwalaan kung ano man pong lumabas po sa kanyang bibig mga kababayan. Kaya nga dyan sa kanila, di ba, hindi na po ito pinakinggan ng mga kababayan po niya dyan. Dahil nga alam na po nila ang tao na ito ay wala talagang ginagawang tama. Puros lamang po panlilin lang, yung gumagawa po siya ng kwento para lamang po na masira yung tao na gusto po nilang siraan, katulad nga ni BP Sara. O di ba? Sa ngayon nga ay patong-patong po na kaso yung sinampa po nila kay BP Sara mga kababayan. O di ba? Dahil nga takot na takot po itong si Trillanes dito po kay BP Sara na baka pagdating po ng 2028 ay mananalo bilang presidente. Pero sa palagay ko talagang mananalo po itong si BP Sara dahil marami pa po yung sumusuporta po dito po sa mga Duterte mga kababayan. Marami po tayong mga kababayan na pagtanungan. Yung iba nga ay mga sumusuporta po kay PBBM dati, pero sa ngayon po ay talagang dismayado po sila sa nangyayari
sa ating pong bansa, mga kababayan. Kaya ay sinabi nga nila na mas maganda pa yung pong kapanahunan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil talagang mapansin mo, ramdam na ramdam mo yung pong pagbabago sa ating pong bansa. Sa ngayon po, talagang lalong lumubog po ang ating pong bansa, mga kababayan, at dumami nga po yung pong mga tao na kung ano-ano lang po ang mga pinagagawa, di ba? Yung pong mga gumagamit po ng pulburon. So, dumadami po, mga kababayan. Kaya, nakakatakot na po sa ating pong bansa, mga kababayan, lalo na pagkagabi, di ba? Dahil nga sa hindi po maganda ang nangyayari po o yung pong pamamalakad ng administrasyon ito. Yun naman ang kagustuhan po ni Trillanes, mga kababayan, na sila ang mag-ayos ng Pilipinas. Kasama po niya doon si Queen Saba o Queen Saba, di ba, mga kababayan, saka yung mga nasa kaliwang grupo, mga kababayan. Yun po ang mga kagrupo po ngayon ni Trillanes, no? Na sabi pa ay sila ang aayos po sa ating pong bansa. Eh di wow, mga kababayan, kung maayos niya yung utak niya, hindi nga niya maayos-ayos, di ba? So, paano po niya ayusin yung pong bansa, mga kababayan? Na wala naman pong ibang nasa utak po niya. Eh kung hindi ay kung paano po niya mapabagsak itong mga Duterte. Yun lang po naman ang palaging nasa isipan po nitong Trillanes. Wala nang iba, mga kabayan. Palagay ko hindi na nga ito natutulog sa kakaisip ng paraan para lamang po ay makahanap sila kung ano man po yung pong kanilang dapat gawin para nga po ay mapabagsak po nila itong si BP Sara, mga kababayan. O, di ba? Kasi talagang hindi ko lubos maisip, no, kung ano ba talaga ang galit niya dito sa mga Duterte na itong mga Duterte hindi naman siya pinakialaman, sasagutin lang naman siya kung sumusubra na po at kung talagang medyo hindi na maganda yung kanyang ginagawa, mayroon pong isasampa na mga legal na kaso po, mga kababayan, no? Hindi katulad dito na puro bunganga, wala naman talaga mga katotohanan yung lumalabas po sa kanyang bibig, no? Talagang iwan ko po dito sa mga taong ito. Ito rin pong sila si Rizal Tiberos na ginawa pa museum, yung AGK, mga kababayan. Mas pinansin pa nila yung pong mga drug addict kumpara po sa atin pong mga kusandaluhan na nagbuwis nga po ng buhay para lamang po ay madipinsahan po tayo doon po sa mga tao na mga masasama ang loob, mga kabayan, at dahil sa kanila pong pakipaglaban ay nangyari po na sila po ay binawian po ng buhay, pero hindi po nila binigyan po ng ganun po na parangal, mga kabayan. Nagawan pa nila ng museum. Yung isa nga ay ginawa pa, nagagawin pa raw nila na isang santo, mga kabayan. Marami po tayong mga kasundaluhan na nagbuwis po ng buhay. Katulad na lang po nung mga SAP 44. Diba, mga kabayan? So, nasaan na po yung kanilang mga utak nitong mga nasa gobyerno natin, na imbis bigyan po nila ng suporta itong ating mga kasundaluhan na lumalaban doon po sa mga tao na nagnais na guluhin, no, ang ating pong mamamayan, hindi po nila binigyan ng mga katulad nito sa ginagawa po nila na bigyan pa o gawan pa ng museum itong mga biktima po ng EJK na mga
yun ay mga drug addict naman mga kababayan. So ayan no, kaparehas lang po sila ng utak nitong si Trillanes mga kababayan. Kaya ayan po no, iwan ko lang po kung ano ang masagot dito ni Trillanes sa birada po nitong si John Vic Remulla sa kanya. So mga kababayan, sa inyong palagay po ay tama lang po ba na talagang ganito po insultuhin ni John Vic Remulla itong si Trillanes? So kung yes po ang inyong mga sagot, at kung no naman ay paki-comment lang din po sa ating comment section mga kababayan. At hanggang dito lang po muna tayo, at see you po sa next video ko. Sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, palagi lang po tayo mag-ingat sa atin na roon. At